Beloved Ordained Preacher, beloved Brother Boy Galuya. Amen. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless you sa ating pong beloved MC, beloved Brother Pau. At minsan pa maminamahal, nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga minamahal nating mga kapatiran dyan sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating pong banal na gawain. Kumusta na po kayo dyan? Maligayang panonood po. At nagpapaabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya hindi po maminamal, manalangin po muna tayo upang dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Tayo po ay pagalingin at kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay nasa inyong pananampalataya sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po kami, linisin mo pong aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat, malapangan magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig na maging makapangyarihan at maging pagpapala sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, malapang noon. Kabagan mo po lahat ng mga nakikinig at nanonood, malapang maging malapo kayo sa kanila. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Aminamal ka, hindi po, buksan muna natin dalawang pambungad na talata, Efeso 4, talatang 30, dito po sa Genesis chapter 6, verse 5 up to 7. Kaya hindi, pakibasa po. Dito po sa aklat po ng Efeso kabanatang 4, talatang 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Dito sa Genesis Kapitulo kabanatang 6, talatay 5 hanggang 7. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. 6. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. 7. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Amen. Purin po ating pinakamamahal pang minamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating What Grieves God Hearts. Ano po, maminamahal ang nakapagbibigay sa ating mahal na Panginoon ng paano natin napipigati. Ano ang nakapagpipigati sa puso ng ating mahal na Diyos. Alam niyo po, maminamahal, ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya rin po siya ng tao na may damdamin. Siya katulad, maminamahal, ng Ama na pwede natin paluguran kapag sinusunod natin siya. At napipigati naman kapag nasasaktan natin ang kanyang kalooban. Gaya ng mga nakasulat dito sa Banal na Kasulatan, mga totoong pangyayari na naganap dito sa Banal na Kasulatan, katulad po ni Cain. Napigati niya si Adan ng kanyang pinatay, ang kanyang kapatid na si Abel. At gayon din si Jacob. Si Jacob, maminamahal, ay napigati niya si Isaac nang dinayan niya ang kanyang kapatid, maminamahal na si Esau. Gayon din maminamahal si Jacob. Si Jacob, maminamahal, siya ay napigati mula nang nawala ang kanyang paboritong anak na si Joseph. At ito'y ipinagbili ng kanyang 10 kapatid at ipinalabas na ito'y nilapan ng hayop. Mga minamahal, ganun din po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ay napipigati at nabibigyan din naman natin ng kasiyahan, sapagkat ang Diyos ay katulad din ng tao na may damdamin. Pwede siyang matuwa at pwede siyang mapigati, pwede natin siyang mapasaya at pwede rin natin siyang maminamahal, mabigyan ng kalungkutan.
Gaya ng nabasa po natin, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, ay nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng kanilang pag-iisip ng kanilang mga puso ay pawang masasama na lang parati. Kaya nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao at siya'y nalumbay sa kanyang puso. Grieve him at his heart. Siya'y nalumbay sa kanyang puso, napigati ang kanyang puso. At ang sabi ng verse 7, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao gayon din ang hayop, ang mga umuusad, ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Kaya nga dito po, minamahal, mag-ingat po tayo sapagkat napakahirap po na mabigyan natin ng kapigatian ang ating Diyos na pinaglilingkuran, lalo na tayong mga anak niya, mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, ang ating mahal na Panginoon ay may damdamin. Kaya nga sabi ng Biblia, kung paano ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, ganun ang Diyos naawa sa mga taong naglilingkod sa Kanya at natatakot sa Kanya. Kaya dito tungayan po natin, maminamahal, ano po ba yung nakapagbibigay ng kalungkutan sa puso ng ating mahal na Panginoon? What things break God's heart? Ano yung mga bagay na nakapagbibigay ng kapigatian, napipigati natin ang puso ng ating mahal na Panginoon, nang sa gayon, maminamahal, makapag-ingat po tayo sapagkat pinagpapala ng Diyos ang nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Ngunit sabi nga ng Biblia, dito po sa nabasa po natin, lilipulin ng mahal na Panginoon ng mga taong nakapagbibigay sa Kanya, maminamahal ng kapigatian. Napipigati ng mga tao ang ating mahal na Panginoon Diyos. Ang sabi rito, maminamahal, ano po yung mga bagay na nakapagbibigay ng kapigatian sa Diyos? Unang-una sabi ng Biblia, when we are continuously living in sin. When we are continuously living in sin. Kapag tayo po ay patuloy, maminamahal, na gumagawa ng kasalanan. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, iniibig ng Diyos ang mga makasalanan, pero kinasusuklaman niya ang mga kasalanan. Kaya nga, once na tayo po'y pinatawad na ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, sabi ng Biblia, kinakailangan iwanan natin ang kasalanan. Sapagkat kahit tayo po'y minamahal ng Diyos, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, kapag tayo po'y nakapagpigati sa Kanya, ito po, mga minamahal, ay nasusuklam po ang ating mahal na Panginoon na kapag bibigay tayo ng kapigatian sa Kanya. Sinabi rito, maminamahal, kung mababasa po natin ang Mikas, Kapitulo 3, talatang 4, kapag tayo dadaing sa Panginoon at napigati natin siya sapagkat patuloy tayong nananatili sa kasalanan, sinabi ng Biblia, hindi po tayo pakikinggan ng Diyos. Dadaing tayo, hindi niya tayo diringgin. Sabi rito, buksan po natin ang Mikas 3:4. Dito po sa aklat ng Mikas, kabanatang 3, talatay 4. Kung magkagayoy, magsisidaing sila sa Panginoon, ngunit hindi niya sasagutin sila. Oo, kanyang ikukubli ang kanyang mukha sa kanilang sa panahong yaon, ayon sa kanilang ginawang kasamaan, sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan na binasa po natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po tayo diringgin. Napakalapit ng Diyos, maminamahal. Sabi nga ng Biblia, hindi siya bulag para hindi makita ang ating pong kalagayan. At hindi maikli ang kamay ng Diyos upang hindi maabot ang ating mga idinadalangin sa Kanya. Ngunit sabi ng Biblia, ang kasalanan natin ang nagpapaiwalay sa atin sa Diyos upang siya'y huwag makinig. Katandaan po natin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, when we are continuously living in sin. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, kapag tayo po ay nagsisi, sabi ng Biblia, lisanin ng masama ang kanyang masamang lakad. Yan po ang tunay na pagsisisi, mga minamahal. Turn away from sin and turn unto God. Sabi ng Isaiah 55, verse 7, lisanin ng liko ang kanyang mga masamang pag-iisip at lahat ng kanyang mga kasalanan, pagsisihan niya ito. Yan po ang tinatawag na maminamahal totoong pagsisisi. Turn away from sin and turn unto God. Kaya sabi rito, maminamahal, kung tayo po
mga minamahal, ay patuloy na nananatili sa kasalanan. Napipigati natin ng Diyos. At ang sabi, darating ang araw, lilipunin niya mga minamahal ang taong nakapagbibigay ng kapigatian sa Kanya. Sabi rito kung mababasa po natin sa Psalms, dito sa awit, mga minamahal, mababasa po natin sa Psalms 73, verse 19 and verse 21, sabi, mga minamahal ng talatang ito, ay darating ang araw, lilipunin niya ang mga taong nagbibigay ng kapigatian sa Kanya. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatang chapter 73, verse 19 at talon ng N21. Sa 19, kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali, sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan. Sa 21, sapagkat ang puso ko'y namanglaw at ang aking kalooban ay nasaktan ako. Amen. Amen. Ang sabi, maminamahal, kung paanong naging kapahamakan sila sa isang sandali, at sila'y nilipol na lubos ng mga kakilabutan, sapagat ang puso ko ay namanglaw, at sa aking kalooban ay nasaktan ako. Ang sabi, thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. Ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay nasasakdan din po ang kalooban. Kaya sabi ng Biblia, lilipulin niya ang lahat ng kanyang mga nilalang, maging ang mga hayop na nanaan sa ibabaw ng lupa at lahat ng mga tao dahil mga minamahal, nasaktan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal, wala tayong dapat isipin ngayon kung paano paluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kung gusto natin malugod ang ating Diyos, mga minamahal, lalo na sa mga mananampalataya, sabi, nakikilala ng Panginoon ang sa Kanya, lumayo sa bawat kalikuan, ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng verse 22, 2 Timothy chapter 2, verse 19, sabi, lumayo sa kalikuan ang bawat sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. At sabi, layuan mo ang masamampitan ng kabataan, sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Dapat ganun po tayo. Basahin po natin, 2 Timothy chapter 2, verse 19, tapos talo na natin ang 22. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 2, ang talataya 19 at italon ng 22. Dito sa 19, sabi po dito, gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Talon ng 22, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Yan po, maminamalang nais